Hom derara, hom dera, hom dara, hom derara, hom dera, hom dara, hom derara, hom dera, hom dara. Malaya ang bagong sibol na yugto. Malaya di mapipigil ng ulo. Malaya sa iyong sinag na tagla. Malaya ang kapit sa aking tagumpay. Grabe ang intention mo. Bye. Kumalma ako dun ha. Parang talagang feeling ko napakaganda ng pumasok na energy sa akin. Parang very printed ka, bagay ka rin sa kanila today. Ano ba yan? Gumagano na nga ako kanina. Bago tayo magpatuloy sa isa na namang masayang tugtugan, bati muna tayo. Good morning, mga kapatid! August 23 at isa na namang masayang jamming session ang hatid namin. Singsaya ng aming resident smiling faces si MJ Marfori. Oh, hello! Hi, guys! Hello, mga kapatid. Of course, kung ganitong tugtugan pa naman ang bubungad sa atin every morning, ang lakas talaga maka-good vibes, diba, Justin? Tama. Good morning, MJ! Yon! Wow, welcome back! Oo, napapatintak na ako. Ngiti na rin ako kanina sa music. Parang gagayat, parang... Uy, bagay! Hindi ko alam, ha? Okay, pero yun, sobrang solid ng music na ng pambihirang grupo na ito. Iba-ibang effect nila. Ako naman napapapikit ako. Talaga? Medyo oo. Parang nadadala ako sa ibang plane. Oo. Pero ngayon ko lang nakitang kalmado si MJ. Ay, nako. Ako talaga yung isang fan ng Pinoy music. Lahat naman tayo, di ba? Pero lalo na itong mga katutubong tunog na narinig natin. Yung iba very familiar, yung kulintan narinig ko. Pero aalamin natin from this group na it is actually world music. Iba-iba yung kanilang mga dalang mga instruments. Kaya ipapakilala na natin ang kanilang musika. Kasama siyempre, ang itong tawag sa kanila is Power World Music Collective. Yun na nga. And they are called Anima Tierra. Good morning! Welcome! Kausapin natin ang kanilang representative, si Jason Gildore. Jason! Am I pronouncing it right? Gildore. Billy James Castro at Aurea Dagnalan. Good morning sa inyo, mga kapatid. Good morning! Nandiyan na si Maya at saka si Brian and Kiddo. Wow! Good morning, mga kapatid. Unahin na natin, ano ba tong Power World Music Collective? So yung Power World Music world music kasi encompasses all musics from all over the world. So indigenous instruments yung gamit. So we combined it
So kaya tinawag naming power kasi electrified siya with Tama. guitars and drum sets. So medyo may hagod talaga na mabigat na Power. Power talaga. So kaya siya power world music. Sabi nyo, iba't ibang bahagi ng mundo. Ano-anong bansa ba yung represented dito sa mga instruments natin ngayon? So ngayon meron kaming instruments from the Philippines, of course. Yes, And then represent! Asan meron yan? from ito, Kulintang. kulintang, yung kuglong. Kudlong. Uy, itong kudlong pala ang tawag dito, yung parang dalawa Horsehair ba yan? Yes, horsehair. Ganda. Horsehair. Ano pa, Rhea? So meron din kaming gangsa from the Cordilleras, so flat gong. Flat gong, Itong ayan. hawak mo. Papahawak ko. Okay. Pass natin ng kaunti. O, sample pakita daw, Justin. natin. Sample. Pwede ba? Ito na. Oh, Ang timer. Cordillera, yun yung mga sumasayaw yung Apo, mga ating mga Apo. Sama mo na sayaw, Justin. Sama mo na sayaw. Mamaya. Mamaya. Opo, dito po siya Wala sa para tono eh. magmamap. Baka Ah, mamaya para yung mga maano? espiritu Opo, bumalik. yan. Yan, tapos Oh, yan. yan. Kaya mo yan. Yan, opo. Yan, palo po. Ayan. Pwede, pwede. Stop, stop. Stop. Yan. Iba, iba. Ano bang meron natin? Yung sa ibang bahagi naman ng mundo. Ito Ano naman meron po tayo? yung hang drum from Switzerland. This is a modern Switzerland. instrument na actually. Paano? Tinatap mo lang. Opo, opo. Parang Wow, pitek. yung spaceship. Uy, ang Uy, ang ganda ng galing. tunog. Ang ganda ng tunog. Aba. Nakakabilib Joke si lang. Jess. Grabe. Baka umasa kami, Umasa Jess, tayo. dyan, ha? Grabe. Baka tuloy-tuloy ng ano. Oh, ito kay Bogs, may mga pakpak, di ba? Pero kasama Ano this yan? also creates a sound. It's called a djembe naman. Djembe. Parang Djembe. African. Yes, West African instrument. Yun, very African. Parang reggae na reggae na Parang to, ha? napapa-African. Galing, galing. Ganda. Wait, yung question ko, paano nyo minesh together lahat ng mga instrumentong ito to create the beautiful sound that you give us? So we start normally with the kulintang actually. Kasi yung kulintang hindi mo na matutono eh. So nakaset na yung tuning niya. So base dito yung tuning ng guitar and yung voice. So from the kulintang, tsaka kami tumadagdag. Depende sa mood ng kanta na gusto namin i-develop. So MJ, mukhang sila yung nag-a-adjust para sa kanya. Yes. Mag-adjust kayo. I love it. Na-mention nga ni Rhea, may kasamang kanta. We noticed kanina, hindi lang yung instruments, pero yung vocalization nila. It's so unique at saka yun yung talagang madadala ka talaga sa ibang lugar. Yung Ito nga yung lugar na yun, no? Oo, the sound is so, yan. O sige, kaya mo yan. MJ, sige pa. I love Nagpapalitan ba kayo ng mga instruments? Iba ako. Okay. And mostly Iba na to, percussion, hindi na ako no? to. Dalawa. Oh, tanong ko si Maya. Maya, ikaw, I was so, parang drawn by yung vocalization mo. Ano ba, how do you characterize yung iyong pagkanta? So, bilang sa Animatiera, nag-harmonize lang talaga po kami with one another. Kasi galing po kami sa iba't ibang larangan ng musika. Kaya parang hinahangon din namin po sa kulintang, sa iba't ibang instrumento. At kung ano yung energy siguro na binibigay ng lahat ng mga miyembro ng Oh, teka, Animatiera. spotlight natin. Tingnan, anong energy yung binibigay sa'yo ni MJ? Can you express express it in Right voice? answers only to. Electric. Paano electric? Paano Ikanta mo yung electric sound? energy. Paano yun? Paano yung sound? electric? Oh, I love it. Para MJ, para MJ. Yan. Maya is also so theater artist. Kaya kita mo rin yung expression. Wait lang, yung kaninang pinatugtog nyo sa amin is entitled Malaya. Yes. So ano namang inspirasyon doon? Paano niyo nabuo yung Malaya? I wrote the song nung kasagsagan ng pandemic. So it was something to give my friends and myself inspiration during that time kasi parang lahat tayo Closed off. restricted, closed off, ganyan. So parang nakakamiss lang yung feeling na malaya ka na nakakagala, malaya ka nakakayakap ng mga mahal sa buhay. So, Oo nga. Ganda naman. para sa mga pinipiling maging malaya. Ayun naman. Oh, what a way to open our Wednesday, no? Usaping kalayaan. Maging free tayo. Ayan, di ba? Maraming salamat, Animatiera. Full of life ang tugtugan natin ngayong umaga. Pero para mas maging buhay na buhay, abay salubungin na natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Eto na kapag full of life, full of happiness din po dapat. Kaya naman for happy hormones, kumain na po ng almusal, mag-exercise, at pinaka-importante, samahan niyo po ang paborito niyong morning barkada para sa added pampasaya. Ako naman po si MJ Marfori. Correct ka dyan, MJ. Mas maging inspired at motivated na, mga kapatid.
mag-spread tayo din ng positivity sa lahat, di ba? At syempre, magbahagi din ng good vibes. Ako po, si Justin Quirino. Good morning, Justin! At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, marami pa tayong hinanda para sa ating agahan. Simulan na natin. Eto, mamaya itutuloy natin ang Power World Tugtugan. Kasama pa rin ang nakakamakhang grupo na Anima Tierra. Ang kanilang kwento at pambihirang music. Abangan niyo po yan. At palulubuhin naman natin ng inspirasyon sa negosyo ng mga lobo. Yan ang patok na business na sinubukan at binisita ni Jess sa ating Kitang kaganda niya, Kita. cute. Ito, sa mga Team Ligo Before Sleep, ha? Sasagutin natin ang matagal ng tanong ng bayan. Bawal ba talagang matulog ng basa ang buko? Abangan yan sa Sabi ni Doc. Ang tagal ko na gabi-gabi ko yata ginagawa yan. Kailangan ko malaman. Abangan niyo yan, mga mami. I'm sure I'm not alone. At sa ibang issue naman, paggamit ng mga kanta o mga komposisyon ng walang paalam, tatalakayan natin yung salikan pa to. Yan. At sa mga umaksyong balita sa frontline sa umaga, presyo ng petrolyo. Naku, eto wala nang aasahang pagbaba hanggang sa matapos ang buwan. Ayon yan sa Department of Energy. Kaya naman mga tsuper ng jeep humihirit ng itaas sa 17 pesos ang minimum na pasahe. At sa mga kumakain po sa mga tabing kalsada, doblehin ang pag-iingat ha. Sa Cavite po, nasa pool sa video ang pang-hold up ng isang grupo sa isang outdoor na kainan. Ito naman, balita sa abroad, 6 na bata at 2 guro na trap sa isang na-stuck na cable car sa Pakistan. At sa showbiz, BTS member V nakihataw kasama ang K-pop group na New Jeans sa kanilang awiting Hot Boy! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning, ang Good Morning, Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw, ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga motorista, wala nang aasahang rollback ngayong buwan ayon mismo sa Department of Energy. Exclusive lane sa EDSA na para sana sa mga siklista, pinag-aaralang gawing shared lanes para magamit din ng mga rider. Mga kapatid nating siklista, pabor kaya. 10 buwan, gulang na sanggol patay sa gitna ng sunog sa Caloocan. Lasing na rider nagpagewang-gewang bago sumalpok sa kasalubong na sasakyan sa Davao. 8 kabilang ang mga bata na iwang nakabitin matapos pumalyang sinakyan nilang cable car sa Pakistan. Ang makapigil hiningang rescue sa pool sa video. Final 12-man roster ng Gilas Pilipinas na lalaban sa FIBA World Cup ilalabas na ngayong araw. At aktresa si Janine Gutierrez excited nang ipakita sa fans ang finale ng hit series na Dirty Linen. Hindi na nakikita ng Department of Energy na magkakaroon pa ng rollback sa petrolyo sa susunod na linggo. Kaya naman ang ilang transport group patuloy ang panawagan na magtaas ng pasahe. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quezon City si Justin Punsalang. Justin, hanggang kailan tatagal ang taas presyo sa produktong petrolyo? Chiki at Jess, nagbabala ang Department of Energy na posibleng magtuloy-tuloy ang pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pagpasok ng Burr months ay asahan na raw ang pagtaas sa mga presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. Paliwanag ng DOE, tumataas ang presyo ng petrolyo tuwing Burr months dahil sa pagsipa ng demand nito. Nakadagdag din dito ang pagbabawas ng produksyon ng Saudi Arabia at Russia.
Ngayong buwan nga raw, posibleng umabot ng mahigit 2 milyong bariles ang kakulangan sa produksyon sa buong mundo, kaya malabo nang magkaroon ng rollback. Dahil sa ilang linggong oil price hike, humihirit na ang ilang transport groups na gawing 17 pesos ang minimum na pamasahe. Pero para sa mga nakausap nating tsuper ngayong umaga, hindi sila sang-ayon dito. Hindi naman daw kasi solusyon ang pataas pasahe sa linggo-linggong pagmamahal ng gasolina at diesel. Mga pasahero lang daw ang maaapektuhan nito. Kahit naman daw tumaas ang pamasahe, dagdag sa kanilang kahit naman daw tumaas ang pamasahe, ang dagdag sa kanilang kita ay mapupunta lang sa pambayad ng diesel. Mas maigi raw na gumawa ng paraan ng gobyerno para bumaba muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Naiintindihan naman ng mga commuter ang hirit na taas pasahe ng ilang grupo. Pero masyado raw mabigat ang 5 piso na taas pasahe, lalo na sa mga kumikita lamang ng minimum wage at pangkaraniwang Pilipino. Chiki at Jess, isa sa mga daing ng mga tsuper ay yung matinding traffic na kanilang nararanasan tuwing sila ay bumabiyahe. Nila sa tagal ng kanilang ginugugol sa traffic ay napupuwersa silang magpagas ng mas madalas dahil nauubos yung kanilang gas habang sila ay nasa traffic. Chiki at Jess? Maraming salamat, Justine. Punsa lang sa iyong report. Totoo yan. Nagpatong-patong ng problema yung traffic at syempre yung gastusin at pagtaas ng petrolyo. Ngayon, ang mga nagdadaing naman ay yung mga driver. Actually, mahirap balansin yan kasi isipin mo rin yung kapakanan naman ng mga commuter. Oo nga. Hindi naman lahat can afford na magtaas ang pamasahe ng 5 piso. Domino effect yan. Susunod, magtataas na rin ang presyo ng bilihin dahil mataas ang kanilang pagpapagasolina at lahat tayo maapekto. Babalik tayo sa inflation. Patuloy naman ang pagbabantay ng MMDA sa mga gumagamit ng bike lane sa EDSA na hindi naman nakabisikleta. Pero dahil kakaunti lang ang gumagamit, pinag-aaralan na rin na gawin itong shared lanes sa pagitan ng mga rider at siklista. Live mula sa EDSA San Juan, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, good morning. Anong latest dyan? Jester, maagang pumwesto sa kahabaan ng EDSA rito sa San Juan ang mga tauhan ng MMDA sa ikatlong araw ng mas mahigpit na pagpapatupad ng bike lane policy. Higit 200 motorista ang nabigyan ng warning matapos dumaan sa bike lane, karamihan sa kanila mga motorsiklo at pampasaherong jeep. Alam mo, Jester, nagkaroon naman ng kalituhan dahil nanikit na ang mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IAC sa 40 nasitang motorista. Kaya tuloy goodbye sa 1,000 piso ang mga pasaway na mga motorista. Paliwanag ng IAC, hindi na bago ang patakaran at pinahintulutan sila ng Land Transportation Office na gawin ito. Giit naman ni Acting MMDA Chairman Romando Artes, sa susunod na linggo pa pwedeng manghuli bilang bahagi ng kanilang 1 linggong information drive para rito. Pero hindi pa kinumpirma ni Artes ang eksaktong araw ng hulihan. Aminado naman ang MMDA na hindi na gaanong nagagamit ang bike lane sa EDSA kumpara noong kasagsagan ng pandemya. Higit 1,000 siklista ang dumaraan sa EDSA araw-araw habang nasa 165,000 naman ang mga motorsiklo. Kaya naman pinag-aaralan na ngayon ng MMDA kung pwedeng gawing shared lane ang mga bike lane para sa mga rider at siklista. Bahagi nito ang pagpapalapad sa lane kung saan bibigyang prioridad pa rin naman daw ang mga bisikleta. May mga simulation na rin kung pwedeng sa bike lane na lang padaanin ng motor at hindi na sila payagang lumabas dito. May agam-agam naman ang mga bike advocates sa panukalang shared lane. Para naman sa Motorcycle Rights Organization, malaking issue rin talaga ang disiplina ng mga motorista. Just tuloy-tuloy ang pagbabantay ng MMDA sa iba't ibang bahagi ng bike lane dito sa EDSA. Kaugnay naman sa lagay ng trapiko, mabigat ang traffic sa parehong lane ng EDSA. Gaya nga sa likod ko, makikita ninyo yung mga sasakyan na yan. Mula yan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong papunta sa direksyon ng Cubao sa Quezon City. Ganun din sa southbound, magbaon ng mahabang pasensya ngayong umaga, lalo na sa mga may pasok. Kung mula naman kayo ng Cubao at papunta kayo sa direksyon ng San Juan, Pasig, Mandaluyong at hanggang makaabot kayo ng Makati, asahan ang heavy traffic ngayong Wednesday morning. Just balik sa'yo. Gio, may paglilinaw lang pwede na ba talagang manghuli at mamulta o katulad nga ng sabi ng MMDA dapat next week pa? Kumbaga kung ako ay motorista at nahuli ako na bumabiyahe dyan sa bike lane, may karapatan na ba yung mga enforcer na hulihin ako at pagmultahin?
Alam mo, Jester, sa ngayon, depende kung sino yung makahuli sa no, just in case na dumaan ka nga sa bike lane, hindi mo talaga maiwasan sa bike lane, matigas talaga yung ulo mo. Number one, yung IA kasi, deputized sila ng LTO, kaya sa kanila, manguhuli talaga sila at pagmumultahin nila yung mga motorista na dumadaan sa bike lane, 1,000 pesos yan. At pero kung MMDA naman kasi yung tatanungin, bilang bahagi ng information drive nila, ay next week pa talaga magsisimula yung panguhuli at paninikit nila sa mga motorista. Jester. Okay, basta ang dapat siguraduhin, huwag dumaan sa bike lane. Maraming salamat, Gio Robles. Ulat panahon naman tayo, magiging makulimlim at maulan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Dulot yan ng habagat at low pressure area. Namataan ng LPA 570 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Hindi inaalis ang posibilidad na maging ganap itong bagyo. Pero sa ngayon, ang trough o extension nito ang ramdam sa Northern Luzon. Ang habagat naman nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Makararanas ng kalat-kalat na ulan sa Visayas at sa Mindanao. Gayon din sa Bicol Region, Mimaropa, Zambales, Bataan at Quezon Province. Maliwalas naman ang panahon sa Metro Manila pero may tiyansa pa rin ng ulan tuwing hapon o gabi. Tiniyak naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na hindi magkakaroon ng water service interruptions hanggang Setyembre. Ayan ang nilinaw ng ahensya kasunod ng nilabas na abiso ng Maynilad tungkol sa umano'y mangyayaring service interruption sa susunod na linggo. Sa anunsyo ng Maynilad, nakapako pa sa 48 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig galing sa Angat Dam, kaya raw kailangan nilang tipirin ang supply. Bagay na tinabla mismo ng MWSS. Nakatatanggap pa raw kasi ng ulan ng Ipo Watershed kaya sobra pa ang supply ng tubig nito kahit walang dumating na bagyo ngayong buwan. Pinagpapaliwanag na ng MWSS ang Maynilad hinggil sa issue. Patay ang 10 buwang gulang na sanggol sa nangyaring sunog sa Caloocan. Ang bata aksidenteng sumabit sa sampayan habang inililikas. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ay! Sunog! Buti yung ulan! Naglalagablab na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Phase 8 sa Barangay 176, Bagong Silang, North Caloocan kagabi. Sumiklab kasi ang sunog sa 2 palapag na bahay. Kahit malakas ang ulan, hindi nito napigil ang apoy na tuloy sa pagtupok ng tahanan. Lalo pang lumaki ang sunog. Kaya nga ang mga residente, tumulong na rin sa mga bumbero sa pagkapula ng apoy. Kanya-kanya silang bitbit ng balde na pambuhos. Pero sa gitna ng bayanihan, umalingaw-ngaw ang iyak ng ilang residente. Inilabas ng mga bumbero ang 10 buwang gulang na sanggol. Sinubukan pang i-revive at isugod sa ospital ang sanggol, pero idineklara na itong dead on arrival. Ayon sa tiyahin ng biktima, bit-bit ng kanyang bilas ang baby habang lumilikas. Sinubukan daw nilang tumalon mula sa gusali pero sumabit sila sa sampayan. Doon sila sa likod namin dumaan, sa likod ng bahay namin. Tapos, ayun nga doon po, aksidenteng nasabit sa sampay yung baby. Kaya ayun yung sanhi ng pagkabitaw kaya siya nabitawan ng nanay. Nakaligtas naman ang ina ng bata at iba pa nilang kaanak. Wala ring ibang nasaktan sa insidente. Ayon sa mga rumesponde, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang apektadong bahay. Malaki na po talaga yung sunog, sir. Kumbaga, kalat na. Yung sa bahay mismo na pinasukan namin, talagang makipot. Tapos yung kailangan talaga hagdan. Posibleng naiwang kandila raw ang sanhi ng sunog. Maging ang nasunugan, yun din ang nakikitang dahilan. Yung nagsindi nga po kasi yung pinsan ko sa kwarto nila. Kasi doon po yun madalas nga mangyari. Doon madalas magsindi ng kandila pagkagabi tuwing alas 6. Kasi di rin namin namalaya na gano'n na nangyari sa kwarto na nasunog. As in, wala kaming natirang gamit. Nagpapasokan pa naman po sana. As in, wala po talaga. Kasalukuyang nanunuluyan sa covered court ang 6 na pamilyang nasunugan. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Sa pulsa video ang pagsalakay ng mga hold-upper sa isang kainan sa Imus, Cavite. Armado ng baril at nakasuot ng helmet ang grupo nang dumating sa kainan nitong Lunes ng gabi. Mabilis nilang nilimas ang gamit ng mga customer. Pati gamit ng staff ng kainan hindi nila pinalampas.
Bukod sa mga bags, cellphones at gadgets, aabot sa 20,000 pesos cash ang nakuha ng mga kawatan. Pero ang di alam ng mga sospek ay bukas ang GPS tracker ng isa sa mga tinangay na smartphone. Dahil dito ay natunto ng 2 person of interest sa krimen. Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang iba pang mga sospek. Sumalpok ang isang lasing na rider sa kasalubong nitong sasakyan sa Davao City. Ang disgrasya nasa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Linggo ng hapon, nakuna ng rider na ito na pagewang-gewang sa CP Garcia Highway sa Davao City. Ilang beses binisinahan ng rider dahil sa pabigla-biglang hinto at pagkain ng linya. Ilang saglit pa. Hala! Hala! Sumalubong ang rider sa isang kotse at sinalpok ito. Bulagta ang rider na kinilalang si Landy Pabricante. Kwento ng taxi driver na nakasunod sa nakamotor. Pinagsabihan na nila ito na tumabi muna dahil delikado ang pagmamaneho niya. Hapit bagay siya nabangga sa akong taxi. Muntik rin siya mabangga sa taxi ko. Pinagsabihan na namin pero ayaw niya makinig. Napag-alamang lasing ang sugatang rider na agad dinala sa ospital. Obvious talaga na lasing yung motorcycle driver. So far sa ngayon ang kondisyon niya is stable with multiple injuries na natamo niya during sa accident po. Di na nagsampa ng kaso ang may-ari na nabanggang kotse matapos madaan sa areglo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Talisay, Cebu, kailangang operahan ngayon ang isang batang babae matapos kagatin sa mukha ng aso. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Namamaga at halos di na madilat ang mga mata. Ganito ang kalunos-lunos na sinapit ng 6 na taong gulang na si Dwayne matapos kagatin sa mukha ng aso ng kanilang kapitbahay sa Talisay City, Cebu. Alas 2 ng hapon nitong linggo, naglalaro sa labas ang bata nang mangyari ang pag-atake ng aso. May narinig akong isang bata na sumisigaw. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pagtayo ko, doon, kinagat siya ng aso. Sobrang kong, para akong, kinabahan. Tumakbo ako sa labas. So, binato ko yung aso hanggang sa, siya, umalis. Pagtingin ko sa mukha, daming kagat. Hindi ko na alam ang sarili ko ba. Nahihini ako sa sobrang takot ko sa bata. Naawa ako talaga. Ang asong si Panda na nakakagat kay Dwayne nakatali na ng datna ng News 5. Aminado ang may-ari sa aso na may nakagat na rin ito noon. Second time na niya, yung first is hindi kayo agribado ba? Oo. Ngayon pangalawa, agribado kasi grabe yung kagat niya. Napag-alamang hindi naturukan ng anti-rabies ang aso, kaya agad ding binakunahan ng anti-tetano at anti-rabies vaccine ang biktima. Kakailanganin ding operahan ang mata ng bata matapos masugatan dahil sa insidente. Yung kulay puti dito sa ilalim, parang parang may butas. Nanawagan po ako na matulungan yung anak ko para panggamot sa ospital. Pambili ng gamot. Wala na kaming pangkira. Hindi na magsasampa ng reklamo ang pamilya ng bata matapos makipag-areglo sa may-ari ng aso. Payo ng doktor sa mga nakakagat, hugasan ng malinis na tubig ang sugat at agad sumugod sa Animal Bite Center para agad mabakunahan. Nagpaalala silang walang gamot para sa rabies at hindi na ito malulunasan kapag hindi agad nabakunahan ang mga makakakuha nito. Pag nakagat tayo sa kamay, hindi ka travel pa yan papunta dyan. Pero yung dito na talaga, nandiyan na, malapit na siya. Kaya yung medyo delikado. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Lalo pang tumindi ang pinsalang iniwan sa US State of California dahil sa bagyong Hillary. Habang sa Washington, patuloy pa rin ang pakikipaglaban sa wildfires. Yan at iba pa sa ating Frontline News Abroad. Malaking apoy ang dinatnan ng mga bumbero sa pagresponde nila sa wildfire sa gilid ng Oregon Road sa Washington sa Amerika. Mistulang nagkahaligi ng dahil sa pagliliyab ng mga puno.
Sinabayan pa yan ng makapal na usok na nagpapahirap din sa mga bumbero. Sa initial na datos ng mga otoridad, aabot na sa 4,000 hektarya ng gubat ang natupok. 80 gusali naman ang napinsala at nasa 1,000 residente ang pinangangambahang maapektuhan. Nasa 10% pa lang daw ng sunog ang nakokontrol ng mga bumbero. Kung may wildfire sa Oregon, bumabangon naman mula sa hagupit ng bagyo ang state ng California. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar. Kabilang sa mga nalubog ang ilang sasakyan. Balot din ng makapal na putik ang ilang lugar kaya hirap sa pagdaan ng maraming sasakyan. Matinding traffic tuloy ang inaabot ng maraming motorista. Sa kuha namang ito, kita pa ang pagbulwak ng debris at putik na dala ng rumaragasang tubig. Wala namang napaulat na sugatan o nasawi sa California dahil sa bagyong Hillary. Nakalabas na ng California ang bagyo na papunta na sa hilagang bahagi ng Amerika. Humahagupit na rin ang bagyong Franklin na namuo naman sa bahagi ng Caribbean Sea. Kabilang sa mga nakararanas na ng malalakas na ulan ang bansang Colombia. Lubog na sa tubig ang ilang kalsada kaya hirap nang dumaan ang maraming sasakyan. Kanya-kanyang diskarte naman ng ilang residente para makatawid sa tubig. May mga gumawa ng improvised sa tulay gamit ang mga tabla ng kahoy at plastic barriers. Nakaantabay na mga otoridad para mapaghanda ng mga posible pang epekto ng bagyo. Pinangangambahan ding maapektuhan ng mga bansang Dominican Republic at Haiti. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sinagip ang 8 sakay ng lumambitin at tumagilid na cable car sa Pakistan. Maingat ng rescuer sa pagkuha sa bawat paslit. Isang maling galaw lang, posibleng mahulog sila sa bangin na 900 talampakan ng lalim. Lalo pang naging pahirapan ang rescue mission ng abutin ng dilim. Hindi na kasi magamit ang helicopter dahil baka lalong makadisgrasya. Lumabas na tumagilid ang cable car matapos mapatid ang isa sa mga kable nito. Ngayong araw na ang deadline of submission para sa final roster ng mga koponan na lalaban sa FIBA World Cup. Kaya naman ang Gilas, doble kayod ng pababain sa 12 ang kanilang lineup. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa Phil Sports Arena sa Pasig, nagtungo ang Gilas Pilipinas para sa huling bahagi ng paghahanda nila para sa FIBA World Cup. Dito, ginanap ang huling 3 tune-up games ng koponan kung saan nakasama na nila ang naturalized guard na si Jordan Clarkson at big man na si Kai Soto. Wagi kontra Ivory Coast ang Gilas, habang natalo naman sila ng Montenegro at Mexico sa mga tune-up na nilaro nila nitong weekend. Ang 3 laro raw ang pinakahuling sukatan ng coaches kung sino ang papasok sa inaabangang Final 12 ng national team para sa Worlds. Sa ensayo kagabi, nalagasan na ng 3 ang dating 16-man pool. Hindi dumalo sina Calvin Oftana, Bobby Ray Parks Jr. at Terdy Ravena. Nauna nang napabalitang laglag na sa pagpipilian para sa Final 12 sina Ravena at Parks. Nang tanungin tungkol sa final na lineup, walang imik si head coach Chot Reyes. Ngayong araw daw ang deadline para isumite ang Final 12. 13 ba? Oo, 13 na yan. Basta we will submit in the technical meeting. Pero sabi ni Coach Chot, mahalagang fit sa isa't isa at gusto nilang gawin as a team ang mga piyesang lalaban sa World Cup. Fit with the way we want to play and fit with each other's styles, with each other's style of play. Anything is I guess, really the players who we feel give us the best chance. Silang dalawa na lang ni center Junmar Fajardo ang natira mula sa 2014 roster. Sa edisyon na yon, isa ang naipanalo ng team sa 5 laro. Totally different tong team na to. May samahan kami noong 2014. May samahan din naman kami ngayon. Pero talent-wise, I feel like mas talented yung mga guys ngayon. Samantala, wala nang problema ngayon ang Gilas sa injuries na matagal din nilang ininda sa gitna ng paghahanda. 100% ready na raw ang dating mga na-injure na sina Scotty Thompson, Kai Soto, RR Pugoy at Dwight Ramos. Nung off-season, nung nasa China sila, talaga wala akong ginawa kundi magpakondisyon. No? So, para pagbalik nila maging ready ako and kung anong mangyari sa kamay ko, kung maghilag, ready lang ako. So, yun yung nangyari. So, sobrang blessed lang na just in time nakabalik ako at nakasama dito sa World Cup. Sa pagbubukas ng World Cup sa Biyernes, unang makakaharap ng Pilipinas ang team ng Dominican Republic. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Ipatutupad ang no decals, no entry policy sa EDSA Bus Carousel para sa mga delegado ng FIBA World Cup. Tanging mga bus ng FIBA delegates na may official decals ang bibigyan ng exclusive lane para hindi sila maipit sa traffic. Lalo't magkakalayo ang playing venues kabilang ang Philippine Arena sa Bulacan, Smart Araneta Coliseum sa Cubao at MOA Arena sa Pasay. Kasama sa mga koponan na maglalaro ang Team USA na dumating na kahapon. Excited ang buong team dahil target nilang mabawi ang World Cup glory matapos ang 7th place finish nila sa China noong 2019. Mapapanood nyo sila at ang iba pang FIBA World Cup games dito sa TV5, sa One Sports, One Sports Plus, PBA Rush at Signal Pay-Per-View. Pwede rin kayong mag-subscribe sa Pilipinas Live app na pwedeng ma-download sa Google Play at Apple Store. Malaki ang pasasalamat ni Janine Gutierrez sa team sa likod ng Dirty Linen na tinuturing niyang dahilan ng success ng serye na ito. No? Dahil ayon nga kay Janine na gumaganap bilang si Alexa sa serye, walang Dirty Linen kung wala ang production team na bumubuo rito. Nagpapasalamat din si Janine sa mga manonood na walang sawang sumusuporta sa kanya at sa mga kasamahan niyang artista. Excited naman daw ang aktres na makita ang reaksyon ng mga manonood sa magiging finale ng serye sa darating na po na Biyernes. Yes, huling 3 gabi na po ng Dirty Linen at napapanood yan tuwing 9:30 ng gabi dito po sa TV5. Dancing in the dark. Oh, okay. So Joji. Slow dancing. Slow that. In the dark. In the dark. Mamaya sayaw pa tayo kasama ng Animatiana sa aming pagbabalik. Ang tagumpay ng negosyong balloon arrangement ng isang mami binisita ni Jester sa Kitang-Kita. Yan. At sa mga mahilig matulog ng basa ang buhok. Oh, ano ba ang sinasabi na nakakabulag ito at nakakabaliw? Pag-uusapan natin yan sa Sabi ni Doc. At sa legal ba to? Walang pahintulot na pagpapatugtog ng mga awitin, may batas na kakaharapin. Tutukan mamaya kasama si Attorney Buko. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin yung Fave Morning Buddies ang Good Morning Kapatid! Pares here, pares there, pares everywhere. Kahit sa kanto o kalsada, nagkalat ang mga nakatrike na naglalako ng Pares Mami. Sikat sa tawag na Maming Tayo dahil literal na standing while eating ang mga parokyano. Bukod sa malasang timpla, pasok na pasok sa budget ng masa. Buti pa ang Mami, may kapares. Di na ako lalayo dahil isang kembot nga lang ang paresan ni kapatid Mabel mula sa aming studio. Kapit lang, di ba? Kaya alas 6:30 ng umaga, medyo napaaga ako sa opisina. Tapos wala pa yung mga kasama ko. As usual, late na naman si Gretchen at si Justin. Ano pwedeng gawin? Isakto na to. Ate, ano yan? Pares, sir. Pares, magkano? 55. 55. Uy, parang panalo na. Agahan muna tayo. Alam mo naman, pag pares, walang kapares. Okay. Hindi pa man sumisikat ang araw, abala na si Mabel Sanchez sa pag-aayos ng kanyang paninda. At ilang saglit lamang ay hataw na ang mga parokyano ng kanyang pares. Ano, sold naman? Okay naman? Panalo? Nakakailang customer kasi isang umaga? Minsan sir, 100 din. Lampas pa. Kasi depende kung marami akong paninda. 100 customers? Gaano karami yun na kanin sa kanila? Bali sir, 3 kilo. Tapos ito umaabot ng 8 kilo. 8 kilo? Lahat yun? Simot? So magkano yung pinupuhunan mo sa isang araw? 5,000. 5,000? Sa 5,000 na yung magkano kinikita mo? Nice one, kapatid Mabel. Kitang-kita ang low-key na parisan. Dating kahera sa isang department store si kapatid Mabel bago naglakas loob na pasukin ang negosyo ng parisan.
Masusing inaral niya ang pagluluto ng pares hanggang sa makuha ang tamang timpla at lasa. Paano ba naisipan to? Bakit mo naisipang magsimula ng negosyong pares? Sobrang mahirap. Dati empleyado lang din ako. Oo. Nag-helper muna ako sa kuya ko. 2019, sinimulan ni kapatid Mabel ang pagtitinda ng pares sa harap mismo ng kanilang bahay sa Mandaluyong City. Gamit ang 10,000 pisong puhunan, nasimulan niya ang simpleng paresan. Kwento pa ni Mabel, hindi naging madali ang naging business journey niya. Andun yung time na pina-close ako. Almost 3 months. So mahirap yun, sir. Tapos nakipagsapalaran ako, nakiusap ako sa kapitan namin na baka pwede akong papwestuin sa labas kasi pagkain naman to. Kumbaga, sir, nakakatulong naman tsaka mura na. Pinayagan naman ako. Sa halagang 45 pesos, matitikman mo na ang solid sa lasa at panalo sa laman na pares ni kapatid Mabel. Subukan natin. Okay, sir. Kain tayo. Kain tayo, sir. Sir. Sa halagang 55 pesos. Yes, sir. So, yan natin. Ulit. Pwede na, ha? Dahil pasulong ang takbo ng kanyang pangkabuhayan, hindi na niya kailangang mangutang. At ngayon, meron ng 2 trike si kapatid Mabel na gamit sa pagnenegosyo. Anong maipapayo mo sa mga kapatid natin na gustong magnegosyo, magsimulang maliit, gaya nitong ginagawa mo ngayon? Ito, sir, tiyaga lang. Minsan may mga tao na nagda-down sa'yo, pero laban ka na. Ituloy mo lang. Huwag kang panghinaan ng loob, ano? Para kay kapatid Mabel, nagiging sugal ang negosyo kapag ito'y dinaan sa biglaan. Pero kung napag-aralan at napagplanuhan, ang pagkalugi, maliit ang tsansa na pag-uusapan. Music is the universal language of mankind, ika nga, pero hindi nga raw ito makatao kung ang pagpapatugtog ay walang permiso. May paalala si Attorney Buko sa mga may-ari ng mga coffee shop, mga restaurant, pati na rin sa mga nagpapamusic sa iba pang pasyalan. Legal ba to? Waiter, parang familiar sa akin yung pinatutugtog yung music. Galing ba yan sa ABC Music Company? Yes sir, tama po kayo. Namigay po kasi sila ng sample music mula po sa new artist po nila. Ako kasi nag-compose niyan at hindi ako binayaran ng ABC Music Company. So, wala silang rights para gamitin yan. Attorney, may nagre-reklamo po dito sa restaurant dahil nagpapatugtog po kami ng kanta na siya daw po ang may copyright nito. Legal po ba ito? Legal po na kayo ay ipahinto. Ayon sa Section 172 ng Intellectual Property Code of the Philippines o Republic Act 8293, ang copyright ay karapatan na ibinibigay ng batas sa isang may likha o copyright owner na eksklusibong magamit ang kanyang orihinal na likha tulad ng musika. Ang copyright ay hindi na kailangang iparehistro dahil kinikilala ito ng batas mula sa oras ng iyong orihinal na paglikha o moment of creation. Dahil sa copyright, maaaring ipahinto ng copyright owner ang sino mang gumagamit ng kanyang akda nang walang pahintulot mula sa kanya. Ako po ay kandidato sa darating na barangay election. Nagpagawa po ako ng campaign jingle kung saan ginamit ko ang isang sikat na kanta pero pinalitan ko ang mga lyrics nito. May nag-post online ng campaign jingle ko at napanood ito ng original na composer. Nagulat na lang ako sa email na pinadala nila, sinisingil nila ako ng royalty dahil sa kanila raw ang copyright nito. Legal ba to? Legal po ito. Isa sa mga karapatan na ibinibigay sa copyright owner ay ang economic rights o ang karapatan na maningil ng bayad o royalty sa mga gumagaya o gumagamit ng kanilang akda tulad ng musika.
ang paggamit o pag-angkin ng anumang nilikha ng iba na walang pahintulot ng copyright owner at paggamit nito para sa iyong komersyal na interest o pagkakakitaan ay tinatawag na copyright infringement. Ito ay may parusa na multa mula 50,000 hanggang 150,000 at pagkakulong ng 1 taon hanggang 3 taon ayon sa hatol ng hukuman. Paano kung nagpapatugtog kami ng kanta ng sikat na banda sa aming office party o kaya ay kinakanta namin ito sa videoke bilang katuwa ng aming barkada? Makakasuhan ba kami ng copyright infringement? Hindi kayo makakasuhan dahil ito ang tinatawag na fair use. Ayon sa Section 185.1 ng Intellectual Property Code of the Philippines o RA 8293, ang tamang paggamit o fair use ng copyrighted work ng iba para sa pagsusuri o kritisismo, komentaryo, pag-uulat sa balita, layuning pag-aaral, academic at pagtuturo, teaching o pagsusuri, research ay hindi itinuturing na copyright infringement. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Ang dami ko natutunan doon. Ang daming issue. Tama yung pinag-uusapan natin na parang ang daming mga nuances. Layers. Layers. Hindi mo tuloy alam. Legal nga ba? Hindi. Kasi may nakalagay doon, pwede for school. Oo. For educational purposes. So, teka lang, hindi ba ito sakop ng copyright? Pero pag commercial, hindi na. Naisip ko nga rin, yung tinatambayan nating malalaking coffee chain, sarili nga nila music yung gamit nila. Di ba? Para iwas. Naisip na nila yun, di ba? So, gano'n na sila kalaki. Pero yung may maganda, may mga app din na nagsasabi, kunwari, eto in terms of us naman sa trabaho natin, yung mga video na ina-upload natin, minsan sagap sa likod may kumakanta, di ba? Lalo na pag showbiz ang ini-interview. May app na nagde-detect kung makaka-copyright ka, kung shinare ito ng, let's say, News 5, di ba? Kaya buti nila may mga ganun din. Sa mga establishments, yung version na lang namin ni Justin na mga kanta. Hindi kami maniningil. Hindi kami maniningil ng copyright. May studio kami dito, so mamaya may recording kami ni Jess. Anong kanta? Anong kanta? Kumanta ka ba? Raining in Manila. Okay! Ayan na. Nakaka-relax yun. Nakaka-relax yung version namin. Ang ginagawa pa ng iba, yung mga sound alike. Para hindi ka na magka-copyright, pero parang gano'n na rin yung tunog, nakuha mo na rin yung vibe. May isa pa. Parang copyright. Pina-fast forward o sinuslow mo yung audio ng isang beat. Ba? Talaga tinuturoan natin sila ng sensyon. Pero pag slow mo, mas nakaka-relax kasi. Oo naman, totoo naman. Ano pang ibang bagay na nakaka-relax? Ano pa ibang bagay na nakaka-relax? Masahe. Baka makatulog ako. Baka pero alam mo, makatulog ka. nakaka-relax din kasi maligo bago matulog. Ayun Diba? Pero, kasi parang kasing linis, ang linis-linis mo, di ba? After a long day, it's like you're washing away all of the worries of the day. Di ba? Pero, paalala lang po, magpatuyo muna ng buhok bago humiga. Ito yung sasabihin ni Doc tungkol sa pagtulog ng basa ang buhok. Panoorin natin. Pamilyar po ba kayo sa matandang paniniwala na masama ang matulog ng basa ang buhok? Pwede raw kasi itong maging sanhi ng pagkabulag o pagkabaliw. Totoo ba to? Ayon sa mga eksperto, kasabihan lamang ang mga ito. Napatunay na sa mga pag-aaral na hindi maaaring mabulag o mabaliw ang isang tao dahil lamang siya ay natulog ng basa ang buhok. Pero hindi rin naman talaga makabubuti ang ugaliing matulog nang hindi pinatutuyo ang buhok. May mga disadvantage din ito sa kalusugan. Isa na riyan ang pananakit ng ulo, pagkakaroon ng sipon at lagnat, lalo na kung naka-aircon o malamig ang inyong tinutulugan. Masama rin ito sa buhok kapag nakasanayan. Maaaring maging brittle o marupok ang buhok kapag hindi pinatutuyo bago matulog. Paliwanag po ng mga hair experts, mas brittle ang buhok kapag basa kaya madaling maputol kapag kumakaskas sa unan. Mas mahirap ding style ang buhok kinabukasan dahil posibleng magkabuhol-buhol ito. Mainit din po ang unan habang malamig ang buhok na basa. Perfect combination para pamahayan ng bakterya ang unan. Ang unan na puno ng bakterya ay maaaring maging sanhi ng balakubak at acne. Ika-4, nagiging dull o walang buhay ang buhok kapag laging basa sa pagtulog. Sayang naman ang hair treatments kung hindi babaguhin ang nakasanayang ito. At ang pinaka-nakatatakot na pwedeng mangyari sa laging pagtulog ng basa ang buhok ay ang hair loss. Malulugas ang buhok hanggang sa numipis ito ng todo. O tanong, matutulog ka pa ba na basa ang buhok mo? Hindi ka nga mabubulag o mababaliw dahil dito, pero sayang naman ang iyong crowning glory kung masisira o mawawala. Kaya kung habit mo na ang matulog ng basa ang buhok, iwasan mo na ito bago pa maging huli ang lahat.
Yes, Doc, hindi na kayo natulog na basa yung buhok. Parang napapraning ako doon, ha? Napag-vince ako doon. Hairloss pala, oo. Nako, mga mami, agahan na lang natin ang pagligo para may time ng konti na matuyo bago tayo matulog. Kaya sa umaga na lang. blow dry kung may blow dry ka sa bahay. Pero ayun, hindi naman dahil sa nakakabulag o nakakabaliw. May ibang concerns, may ibang health concerns na dapat ay Para masatakot ako dun sa mga hair loss, di ba? Mas cosmetic eh. Oo. Ay, nakakabaliw din yun, MJ. Nakakabaliw. Pag nawala yung buhok Oo mo. nga naman, totoo, di naman. Pero okay din gawin is mag-disinfect din ng mga unan natin. Sabi nga nila, yung silk pala na na bed na pillow cover. Maganda for the hair. Oo, totoo. Ang problema kaya medyo may... mura na online. Ayun eh. Sabihin ko pa lang, baka medyo may kamahalan eh. Sinalo ko na yung mga itay natin, mura po online. Sige, usapang buhok. Pero mamaya, balita naman ulit tayo. Ito yung mga dapat nating abangan mamaya. Una na dyan, Rice Cartel, pinaghihinala ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Department of Agriculture, pinabulaanan ito. Kaugnay na balitang yan, Pangulong Bongbong Marcos, 6 na buwan na raw hindi nagpapakita sa mga meeting ng DA. At BTS member V at New Jeans, trending ngayon matapos sayawin ang sikat na kantang Hype Boy ng New Jeans. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning buddies, ang Good Morning, kapatid! Ito naman ang ating mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga. Imbis na maging 20 pesos ang kada kilo, halos triple na niyan ang presyo ng bigas sa mga palengke. At ayon sa Department of Agriculture, matagal pa bago mapababa ang presyo ng bigas. Hinala naman ng ilang mambabatas, may rice cartel na nagpapanipula na sa presyo. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. That is our goalpost when it comes to reducing the cost, Mr. Chair. Hindi kaya o hindi? I cannot answer that, Mr. Chair. Yan ang tanong ni Basilan Representative Mujib Hataman sa budget hearing ng Department of Agriculture kung kaya nga bang pababain sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Sa ngayon kasi, imbis na bumaba, halos triple na sa pangako noon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang bentahan. Sa Dagonay Market nga sa Maynila, 50 pesos na ang presyo ng kilo ng pinakamura nilang bigas. Kaya naman ang mga mambabatas gusto nang malaman kung kaya at kailan pa maibababa ang presyo ng bigas. At what percentage or price can we go? Is it 25, 30 pesos when we are self-sufficient? If the same environment would have prevailed, we were really hoping to, have stable prices between 27 and 32. Sa regular milled rice. By 2028? Opo. But actually, all things being the same, diba? All things being the same. Kaya lang, napaka-volatile po kasi ang environment. Ngayong taon, mapapababa pa ba ng gobyerno ang presyo ng bigas? We expect, Mr. Chair, that by harvest time, the price, considering that the price at the local level, our local production has also gone up because of the higher cost of production and higher farm gate price, we expect that if it will stabilize at 45 to 46. 45 to 46 per kilo of rice. Well, that's still far from the campaign promise of 20. And this campaign promise must have helped the president win the presidency. Matatanda ang sinabi ng grupong Bantay Bigas na posibleng may hoarding kaya't namamanipula ang presyohan sa mga palengke. Kaya tanong ni Manila 6th District Representative Benny Abante, anong ginagawa ng DA laban sa mga rice cartel? Sagot ng ahensya, I don't believe, Mr. Chair, there's a The Philippine Competition Commission believe there's a rice cartel. Anyway, Mr. Chair, In the city of Manila, we believe there's a rice cartel. This is my first time. This is my first time that you answered there is no rice cartel. Nauna nang sinabi ng grupong Sinag na walang rice cartel sa Pilipinas. Sadya lang daw nasa lean months ang bansa kaya't numinipis na ang supply. Pero dahil malapit na ang anihan, ay posible na ring bumaba ang presyo ng bigas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Kinumpirma naman ng Department of Agriculture na halos kalahating taon nang di sumisipot sa mga meeting nila si Pangulong Bongbong Marcos na siyang tumatayong secretary ng DA. Paliwanag ng ahensya, masyado lang busy sa iba pang trabaho ang Pangulo. Pero regular naman daw siyang nagbe-brief ng mga pinuno ng bawat departamento ng DA. Hindi naman ito nagustuhan ng mga mambabatas. Hindi nga raw ba oras na para kumuha ng kalihim na tututok sa mga issue ng DA? Wala pang tugon ang palasyo tungkol dito. So, sir, in the last 3 months, or let's say the last 6 months, you've had 2 meetings with all the USEC. How many of those 2 meetings was the president present? None. There's advantages on having the president be the named secretary for department, but for a department with so many issues and problems, I don't think it's good governance, personally. I have the highest respect for the president. He means well, but I think we need a full-time secretary. Posibleng nagpapalamig lang daw ang China matapos maging matagumpay ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Medel Aguilar, posibleng gusto lang pahupain ng China ang issue sa ginawang pambobomba sa mga vessel ng Pilipinas, kaya hindi hinarang ang bagong resupply mission. Dagdag pa ni Aguilar, inaakusahan lang ng China ang Pilipinas ng pagdadala ng mga construction materials sa Ayungin Shoal para lang bigyang katwiran ang ginagawa nilang panghaharas na unang sinabi ni Chinese Ambassador Wang Xilian na wala silang problema sa resupply mission hanggat hindi nagdadala ng construction materials ang Pilipinas sa Ayungin. I think they should not point their finger to us because if you look at the mischief free, they were the ones who actually reclaimed the area and constructed facilities there. We are not constructing, we are doing some repair works on the BRP Sierra Madre to make sure that it remains livable for our personnel. And this is a commitment that we told our people that we will never abandon them. Umakyat na sa 2 ang Pinoy na patay sa wildfire sa Maui, Hawaii. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkasawi ni Rodolfo Rocutan, 76 na taong gulang at residente ng Lahaina. Nakausap na ng konsulada ang kaanak ng biktima. Nangako rin sila ng tulong pinansyal. Bago si Rocutan, nasawi rin ng isang senior citizen na tubong Ilocos pero naturalized US citizen. Umakyat naman na sa 115 ang patay sa wildfire. Welcome to our home, where everybody is always happy! Nice, Brian, nice. More than a real estate agent, we treat everyone as part of our family. Importante ang personal at spiritual growth sa Matagosa aron sa ikalambo sa tanan. Sir, pa-approve, sir. Sige po, ma, may problema. Mag-MX3 coffee sa ta? Sige! High source of vitamin C kini. Sakto yun ni for brainstorming. Agree! Ang MX3 Coffee ang usa sa among perks to create a more mindful workplace. Maong kaming tanan, ganado jud to increase our sales. Pagpamilya nimo, imugyong ang pingan. Maong aside sa regular team building o healthy food trip, kauban sab na mo ang MX3 capsule nga low in sodium, fat, and cholesterol-free sa among routine. Tested and proven, mao believe jud ko. Believe food ko, MX3 capsule for you, MX3 Plus for me. Bagay sa parehas na akong always on the go. Ingon sa Bible, this is my commandment, that you love one another as I have loved you. Sama sa MX3, nga kanunay gaamuma sa amo, enabling us to love one another. Selfie naman dyan! Ito na ha, trending ngayon yung pagkasayaw ni V ng BTS kasama ang K-pop girl group na New Jeans sa kanilang kantang
Hype Boy. O diba, sa kanilang Instagram at TikTok accounts, pinost nga po ng New Jeans ang video kasama si V habang nagsasayaw. Meron na po itong mahigit 26 million views sa TikTok at 2.6 million likes sa Instagram. O diba? Galing po sa isang entertainment company ang BTS at New Jeans, pero sa ilalim po ng magkaibang sub-label. Abala si V para sa kanyang debut solo album na Layover habang kakalabas lang ng panibagong album ng New Jeans. Galing talaga ng mga the moves ni Vin. Mga the moves, di ba? Grabe. Mamaya, may kantahan at sayawan. Oo, tama. Mga queer, mamaya ang Power World Music Collective na Anima Kiera. Muling magpapamalas ng kanilang galing at pangmalakasang music. At sa kitang-kita, bibida ang mga lobong pang-disenyo na patok na pang-negosyo. Parang nakakatakot maglakad sa set natin ngayon. Let's grab a balloon and make our day. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nanonood pa rin mo kayo ng Good Morning, kapatid. Alam nyo, anumang edad o estado sa buhay, lahat tayo natutuwa sa balloons. Part yan ng mga special moments. O, di ba, happy anniversary. Hindi ko rin alam. Ay! Hoy. Wala pa. Ay, iba naman kasi talagang hatid na saya ng mga balloons. In din ang pagnenegosyo ng mga lobo. Ang balloon business ng mommy entrepreneur na nakilala ko. Panoorin natin dito lang sa Kitang-Kita. Ngiti at kasiyahan ang hatid sa atin ng mga lobo. Maliban sa kasiyahan, kitang-kita ang hatid ng mga balloon kay Mommy Christine Kiak-Lim, may-ari ng Studio Balloon Manila. 3 taon nang gumagawa si Mommy Christine ng iba't ibang balloon arrangement. Bakit ito yung naisipang mong negosyo? Lockdown, bawal lumabas ng house. So wala akong income. Sakto, by that time, birthday ng baby ko. Sabi ko, since walang party, hindi makalabas, why not i-celebrate sa house with close relative? And syempre, hindi makukompleto ang party pag walang balloons. Dinecorate ko yung house, DIY lahat, nag-isip ako, why not make this balloon as a sideline? Sa puhunang 45,000 pesos, sinimulan ni Mommy Christine ang kanyang balloon business. 2 to 3 months din siyang nag-aral sa tulong ng online. Nag-research talaga ako sa YouTube kung ano-ano pang mga balloons na pwedeng gawing gift. Nag-search ako ng mga supplies, kung ano yung magagandang quality. Trial and error siya actually. Aminado si Mommy Christine na hindi naging mataas ang paglipad ng kanyang balloon business. 1 hanggang 2 order lamang ang kanyang natanggap noong siya ay nagsisimula pa lamang. Ang hina. Kaya kung mahina yung loob ko nung time na yun, wala, give up na ako. Hindi lang naman money investment ang ininvest ko dyan. Tama. It's also the time. Right. Ang tagal gumawa ng isang balloon. Patience is a virtue. Yan nga raw ang isang sikreto ni Mommy Christine sa paggawa ng isang balloon arrangement. Mukhang dito masusubukan din ang aking pasensya. Gagawa tayo ng setup ng ating bubble balloon. Yes. Ito yung mabenta mo. Yes, ano one mga of the kailangan bestsellers. natin? So, ang kailangan natin is, of course, ang ating reliable na electric pump. Siyempre, the bubble balloon. Then next is, of course, yung mga latex balloon na pinapasok sa Ito yung usual balloons na Yes, the usual. nakasanayan natin. Yan. We have the manual pump. Manual pump. And then, syempre, yung And printout then ng design. print out. Ano pa ba? Syempre, pangalan ko na. Paano natin yan sisimulan? Okay, so first, yung stretch bubble balloon, lalagay lang natin siya dito sa pump. You pinch yung ano. Wow! Nabigla ako dyan. Hindi ko in-expect. Naka-on na pala yun? Inabahan ako. Re-release natin yung air. Re-release? Bakit? Yes. Kasi? Ang process na to is tawag ko exercise. So, ine-exercise natin yung balloon to stretch. Magiging ipa-flatten ulit Hindi natin. kagandahan yung tunog, ano? 3 times. 3 times? Yes, Ganon. exercise natin siya. Okay, so ngayon, na-stretch na yung balloon. Kumbaga, na ano na siya, Yes. na-exercise na. Aha. Pwede na nating full-blown na. Yes.
Uy. Yan. Okay. Okay. Para mapasukan natin siya ng balloon, kailangan natin i-fold to. Yung buntot niya. Kaya medyo may kahabaan yung buntot niya. Yes, kasi mahaba siya. Ipapasok natin siya while holding. While holding, oo. And then, habang nakalabas yung buntot niya, ito ang bubombahin. this one na lang. Okay, so paano to? So, kailangan mo siyang mahawakan yung eto tsaka to together while pumping. Ayan. Sige, pwede natin ihatak pa yung pump. Para yan. Yun, oh. Yan. Not bad Okay, for not a bad. beginner. Game. Okay, let's tie this. Yun, oh. Yan! Yay! Congratulations! Epic fail. Hindi nga biro ang gumawa ng isang balloon arrangement. Baka may tumusok. Ang sakit naman nun. Yes! Dahil sa kanyang pagtsatsaga, kumikita na si Mami Christine ng 20,000 to 30,000 pesos a month. Ano yung wais na pag-handle ng kita? Paikutin. Yun. Huwag gastusin muna lahat. Siguro habang ginagawa mo tong business na to, marirealize mo along the way ano yung mga priorities at ano yung hindi. Simpleng negosyo kung maituturing ang balloon arrangement, ngunit malaki naman ang ngiting hatid nito sa mga suki ni Mami Christine. Grabe, ang hirap naman ito. Huwag niyo kasing yayakapin, nawawala eh. Ay, grabe! Hindi ka nabayaran doon. Kasi natutok hindi kasama daw sa TF. Kaya actually. Kasama natin ngayon para mas ma-experience natin yung Balloon Challenge. Nandito sa studio, makakasama natin ang live si kapatid Christine ng Studio Balloon Manila. Hi, Kid! Good morning! Good morning. Grabe. Si MG, grabe. Ang galing niya, oh. Nakatatlo na. Alam mo, hindi ko alam na may ganito pala ako, Emmy. Grabe. I love it. Pero congratulations sa negosyo na ito. Thank you. Napakamakulay. At syempre, ilang taon na ngayon yung anak mo? 4 years old. Wow. So tuwan-tuwa siya. Buti hindi niya pinuputok yung mga... Naku, kasama yun. Kasama yun. Nakakatumutulong na siya? Hindi pa naman. Pero like kunwari may nagkalat, parang, can you help, mommy? Patulong naman to clean up, gano'n. So, activity niya na rin. Tignan niyo naman yung mga kasama natin, medyo effort na. Nagawa na, Jessie. Alam mo, lang kaya hindi ka nila pinapansin dahil naging competitive na sila. Okay, Tin. Okay lang, i-promote mo naman ang business mo. And how do we find you online? Please like us or look for us sa Instagram and Facebook. Our name is Studio Balloon Manila. Tapos dyan sa screen niyo yung contact number ng Studio Balloon Manila. So, kung meron kayong mga events, special occasions na kailangan nyo ng kakaibang balloon setup, kontakin nyo na yung Studio Balloon Manila. No? Ano yung price range natin? Ano yung pinakamura? Pinakamura natin is 350. Doon, Ano the small one. There! Yung cute, yes, the pink one. Okay! Pero pwede nyo pang mas pabonggahin, mas magawing magarbo yung inyong setup. Muli, maraming salamat kapatid na Christine ng Studio Balloon Manila. Thank you very much. Thank you. Pinaganda mo at pinasaya mo pa ang aming set. Sabi ko babalik, pampabuhay pa more and more tugtugan mula sa Animatiera. Abangan po yan. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Buddies. Good morning, kapatid!
salamat, Annie Matera. Ngayon, saan ba kayo makikita o masusundan ng ating mga kapatid? Time to promote. Yes. Oo. Ay, sorry. Jason, Yeah, Jason, go. Para makita No, din natin. Dito ka, sige na. Ayan. You can find us in Facebook and Instagram. Animatiera PH, also Drum Circle PH if you want to learn rhythms, kung gaano ka fun yung rhythm. O baka kung gusto rin nilang sumali sa inyo. Yes, pwede gusto, rin. gusto matry yung drumming. Go na, MJ. And we have, if you want, yung lahat ng instrumento na nakikita nyo, you can buy it at Janty Percussion at Motherland PH. Okay. And May event pa kayo? May event? yeah, we have na coming punan. event on August 26 at Ayala Mall, Manila Bay. Synergy sessions. Wow. So you can find their drumming and dancing and other stuff. Okay, kung gusto nyo ng mas mataas ang energy, panoorin natin sila. No? And that's it para sa ating Indie Tugtugan Wednesday. Isang makabuluhang umaga na naihati ng inyong bagong morning barkada. Ito na mga kapatid, sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo ngayong umaga na ito. Kita-kits pa rin po tayo bukas! Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire na mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama inyong newest morning barkada, ito ang Good Morning, Kapatid!